Karapatan ng empleyado. Sa isang maliit na opisina, may dalawang empleyado na nagtatrabaho ng mabuti, ngunit isang araw may problemang nangyari. Boss, pag-check ka itong motor ko, namamatay-matay ito, Juan. Nakatakbo na ng 60. Check ko ang motor. Pre, hawak ka ni boss. May pinapasabi ako. Yeah, kami, simula bukas, hindi ka na papasok ng trabaho. Tanggal ka na sa trabaho. Wala naman po akong alam. Basta ayaw ko ng trabaho mo. Ginagawa ko ng maayos yung trabaho ko, sir. Sumasagot ka pa, basta ayaw ko, di ba? Sir, hindi naman natatama yun. Kung ano yung sinabi ko, yun ang magagawa. Di ba nasa... Kung tatanggalin siya. Kasi ayaw ko sa trabaho niya. Di ba sir, may tamang proseso ang pagtanggal? Gusto mo di ba matanggal? Empleyado? Gusto mo di ba matanggal? Hindi sir. Kaya sumunod ka sa sinasabi ko. Bakit ko na ganun sir? Kung ano mo galit ginagawa sa trabaho? Ba't siya nagtatanggal? Ewan ko nga yun. Bakit ganun naman sir? Nagawa ka naman ng tama yung trabaho mo. Ba't ka ako tatanggalin? Ewan ko nga kung bakit ganun sir eh. Kung may tamang proseso naman ng pagtanggal ng empleyado. Ano pre? Nagmadi ni Sir Boy? Sa tinakit di? Awan may tinaramid ko na ba di? Tawa, nilagay mo na kayo. Oo na, hindi ka talaga. Saka yung pwede basta-basta ganito, pati aswan pa. Bigyan, kanya mo nga, diyan nga lagay. Mati. Diba, dali ko narapat ang empleyado nga agsawala ba hindi illegal dispisan? Win, ito talaga. Yung madinang mo ni Sir Ajay. Kung araw din, sa bali sir. Hansag, bagbasa ni Sir. Naging boss pa lang. Dapat so na may cut eh. Sa dinam mo, di rules pa. Patakaran na. Pumunta na lang kayo sa HR office. Magpatulong kayo. Yes, tara. Hindi, Sir. Meron lang po sana akong concern, Sir. Sige, po ka. Ano yun? Sir, meron lang po sana akong reklamo. Kasi po, tinanggal ako ng boss ko na sa trabaho ng walang dahilan po. Pwede po bang mangyari yun, Sir? Hindi. Dahil ayon sa Book 6 ng ating Labor Code Philippines, dapat may just cause o authorized cause bago tanggalin ng isang empleyado sa isang kumpanya. Ano po yung just cause, Sir? Halimbawa, may serious misconduct o paulit-ulit na pagliban sa trabaho o paglabag sa company rules. Eh, ginagawa ko naman po yung trabaho ko ng maayos, Sir. Pumapasok po ako sa tamang oras at sinusunod ko naman po ang rules at regulations ng aming kumpanya, Sir. Kaya dapat sundin ang tamang mga proseso. Ano po ba yung mga proseso, Sir? Dapat may notice muna bago tanggalin ang empleyado sa kumpanya. Pagkakataon na magpaliwanag at gumawa ng final decisions bago patanggalin. Eh, yun sir, basta lang po tinanggal ng boss ko ng yun nga sir, walang dahilan. Tapos hindi po ako pinagpasa ng mga gaya ng sinabi niyo sir. Hindi pwede yun. Tara at kausapin natin ang ating boss. Good day, sir. Ay, good day po. Nagsumbungan ng ating empleyado, sir, na tinanggal mo daw ito.
Ayon sa batas ng book picture, may sinusunod tayo na tamang proseso bago tanggalin ang isang empleyado. Ay, hindi ko pa kasi alam yan. Importante ito, sir, para maprotektahan ang ating karapatan ng empleyado at ng ating employer. Pasensya na po kasi ngayon ko din nalaman yung batas na yan. So, pasensya na din. Dapat pala may proseso yung pagtatanggal ng profit. Okay lang, sir. Sana yung pagtatanggal. Ulit ang patuloy. Pasensya na to. Thank you po. Thank you, sir. Sa huli, ipinakita ng ating kwento kung gaano kahalaga ang kaalaman ng karapatan ng bawat manggagawa sa ilalim ng Book 6 ng Labor Code of the Philippines. Malinaw na pinoprotektahan ang empleyado laban sa hindi makatarungang pagtanggal ng trabaho. Pinapaalala rin ito ang bawat desisyon, magbitiw man ng termination o pagre-retiro, ay dapat naaayon sa batas at may respeto sa dignidad ng tao. Sa pamamagitan ng mga kaalaman at paggalang sa batas, napapanatili ang maayos na ugnayan sa pagitan ng empleyado at employer. Dahil sa huli, ang tunay na tagumpay ng isang organisasyon ay nakasalalay sa katarungan, respeto at malasakit sa bawat isa.